Amen. Thank you po sa ating predicador, Arman Sigfrid Santos, for beautiful song. That is very fitting sa atin pong occasion today. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng 1 Timothy chapter 1, Learning from Giants of Faith. And today we will look at the life of the Apostle Paul. Babasahin po natin ang kanyang mga salita, if you can follow along, from verse 12. I thank Christ Jesus, our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace, yun po yung song ni ating pong predicador kanina, grace. The grace of our Lord was poured out on me abundantly along with the faith and love that are in Christ. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example to those who would believe in Him and receive eternal life. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, we thank You for that amazing grace, for that mercy, for that goodness that we celebrate today. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang siyang nagbubukas ng aming isip at puso sa iyong mga salita upang maunawaan namin kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa aming lahat. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso today as we receive the blessings of Your Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Nagpapasalamat po tayo sa ating church for giving us a very special Sunday to give some appreciation para po sa ating mga workers, sa ating mga pastors. Ang ating pong chairman ay teenager pa siya nung siya magsimulang maglingkod sa Panginoon. So we're talking about more than 60 years of serving the Lord. Tama po, Chairman? 63 years. Can you imagine? Siya po ay 76. 63 years, batang-bata, 13 kaedad ni Miguel. When our chairman started serving the Lord, siya po ay kaedad ni Miguel. Can you imagine? Very young. I'm looking back naman po sa akin pong experience with the Lord. I accepted Jesus in my heart and served the Lord in 1982. So that's 42 years. Kita nyo, nagtatandaan na po kami. 42 years. Kanina po ay nandun po kami sa Sunday School ni Chairman, and it's a beautiful discussion. Lagi ko po na-enjoy yung mga discussion namin sa Sunday School ni Chairman. And I'm looking around. Hindi naman po ako pinakabata sa nandun kasi nandun ang aking wife. My wife was the youngest in that group. Alam nyo, kami po lahat doon almost senior citizen. Sabi ko nga po kayo na kay Joey, kasi nalagpasan ko siya. Sabi ko, Joey, nag-dye ako ng buhok, nakalagay doon sa karton, black. Black. So, kinulay ko siya. Ang sabi ng wife ko, Daddy, ang buhok mo, green. Green. Kasi po, ang tawag doon, sabi na, herbal. After 2 days, naging violet. Kaya po, pasensya na kayo at violet. Hindi ko nga maintindihan. Ang sabi sa box, black. Nung in-apply ko na, green. Ngayon po, violet. Pasensya na. Anyway, hindi ko pa kasi makita kung ano bang pinakamagandang hiyang sa akin na pangkulay.
Kasi po, meron po nagsasabi sa akin, try mo to. Tatry ko, nangangati ang buhok ko, nang sakit-sakit, ulo ko. Di ba? Hayaan nyo munang violet until I find a better one. Anyway, so nakakatuwa pong tingnan na yung pong paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, talaga namang bumibilang na ng mga dekada. At sabi nga po sa song ni Iris kanina, the goodness of God. Yan, napakagandang pakinggan po yun. The Lord is faithful. The goodness of God is running after me. The grace, how bigger, wider, higher. Napakasarap pong mag-meditate. And today, titingnan po natin ng isa pong giant of the faith in the Bible. What I like about the Apostle Paul is the fact na siya po very open sa kanyang buhay. Kasi po, pag po ang tingin natin sa giant of faith is parang unreachable. Para bang, you imagine, you say, I will never be like King David. I will never be like Moses. I will never be like Elijah. I will never be like the Apostle Peter. I will never be like the Apostle John. Para hindi mo ma-reach yung ganong klase ng level ng pananampalataya. Really, they are giants of faith. And because they are giants, you feel so small in comparison. But not with the Apostle Paul. Sapagkat alam niyo, si Apostle Paul ay very open sa kanyang background. Sabi po niya sa ating binasa, babasahin ko po sa Tagalog, 1 Timothy chapter 1, verse 12. Ang sabi po ni Apostle Paul, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus. So, hindi siya nagmamalaki. Sa dami ng kanyang na-accomplish, hindi siya nagmamalaki. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesus na nagbigay sa akin ng lakas. Kung ano man po ang na-accomplish ni Apostle Paul, ang sabi niya, Lord, thank you for the strength. In fact, sinabi po niya sa may Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me the strength. Na kay Kristo ang kanyang kalakasan. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat maglingkod sa Kanya. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Kanya ay calling. Sabihin niyo po, calling. Lakasan po natin. Calling. Yan, thank you. Natutuwa po ako today na makita si Kuya Romeo kasama ang kanyang misis at ang kanyang mga anak. Palakpakan nga po natin. Yeah. Minsan, I forgot Romeo's wife's name. Margie. Nakasama na po natin siya sa camp before and I'm happy that she's here today. Alam niyo po si Romeo, bata pa lang nagsisimba na yan sa atin. And nag-aaral siya. Ang school natin, ang ating church ay talagang ini-encourage siya na makapag-aral, makatapos na niyang pag-aaral. And si Kuya Romeo, all these many years, ay nagpapakita naman ng love sa paglilingkod. There was a time, ang tawag sa kanya ni Joy, Pastor Romeo. Yun ang tawag sa kanya Kasi nakikitaan siya ng potential na magpastor o maglingkod sa Panginoon. And lately, nagkukwentuhan kami, sabi niya, siya daw po ay nag-a-attend ng online classes ng pag-aaral ng ministry. Natutuwa naman ako na meron siyang ganung heart. Ngayon po siya ang leader ng ating mga Sunday school. Siya po ay nag-MC sa atin and hopefully ini-schedule ni chairman yung mga nag-attend ng mga homiletics, hermeneutics. Siguro isa-isa po makikita natin itong mga kapatid nating ito ay ginagamit ng Panginoon. But here nakita po natin na ang Diyos ang nagtatalaga sa atin. Siya po ang tumatawag sa atin. Kung tayo ay inilagay niya sa music ministry, inilagay niya tayo sa teaching ministry, or preaching ministry, or outreach ministry, or giving ministry, ano man po ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yan po ay bigay ng Diyos. Amen? Sabihin niyo po, bigay ng Diyos. Yeah, bigay po ng Diyos yan sa atin. In fact, nung si Joy po, nag-birthday siya ngayon,
Nasa Amerika siya, pero sabi niya, nung siya nag-sharing po sa atin pong year-end service, sabi niya, na lagi niyang pinapag-pray sa Panginoon, yung kanya pong trabaho, para daw po sa church at para sa kanyang family. Yun po ang kanyang isip at motivation. I want to give my best to my work so that I can support my family and support the church. Yun po ang ministry na pinagkaloob sa kanya. So, supporting the church financially is a ministry unto the Lord. It's a joy unto the Lord na tayo po ay gamitin. So, ang sabi po ni Apostle Paul, siya ang tumawag sa akin na itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod. At tayo pong lahat, mga kapatid, ay mayroong calling na maglingkod sa Kanya sa iba't ibang paraan. Kahit, verse 13, ito po ay sa kabila ng lahat, kahit na noong una ay nilapastangan at inusig at nilait ko siya. Yun po ang kanyang description. Even though I was once a blasphemer, nilapastangan ko siya. Inusig ko siya, persecutor. Nilait ko siya. He is a violent man. Alam niyo po, yung mga pinakulong ni Apostle Paul, yung mga pina-torture ni Apostle Paul, yung po mga pinapatay ni Apostle Paul. I was a violent man. I was a persecutor. I was a blasphemer. Grabe po ang background ni Apostle Paul. Kaya kung minsan hindi nyo feel na parang kayo ay karapat-dapat maglingkod. In fact, itutuloy ko po yung kanyang sinabi sa verse 14, verse 13 muna. Kahit na noong unay nilapastangan ko siya, inusig ko siya, nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag siya sa akin. Sabihin nyo nga po, nahabag. Yan. Kahit po tayo ay nang uusig, kahit po tayo gumagawa ng hindi maganda sa mata ng Diyos, hindi po ibig sabihin na tayo ay hindi na kayang abutin ng kahabagan ng Diyos. Sapagkat, sabi dito, sa kabila nito'y nahabag siya sa akin sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Nandun po yung mercy of God. Na nung tayo wala pa sa Panginoon, nauunawaan niya yung ating ginagawa ay dahil bulag tayo sa katotohanan. Hindi siya nagagalit sa atin, hindi niya tayo tinatakwil, bagkus tayo ay gusto niyang makakilala. In fact, sabi po sa Pedro, ang Diyos natin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi nais mapahamak ng Panginoon yung mga nakakulong. Noong nga pong isang araw, nakikinig ako sa kanta ni Bill Auhero. Siya po ay nakulong sa Muntinlupa, life sentence. Dahil po sila ay robbery with homicide. Sila po ay nang hold up at napatay nila yung kanila pong hinold up. Mamamatay tao siya. Bilanggo sa Muntinlupa. Pero habang siya po ay nasa Muntinlupa, ay narinig niya ang pangangaral ng salita ng Diyos at siya ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil po doon ay nagbago ang kanyang buhay. At siya'y ginamit ng Panginoon nung siya'y nakalaya upang umawit, upang mag-ebanghelyo sa maraming bahagi ng mundo. So hindi po dahil kayo'y murderer, parang ano na kayo, wala na kayong pag-asa. Hindi dahil kayo'y magnanakaw, ay wala na kayong pag-asa. Hindi dahil kayo'y masamang tao, ay wala na kayong pag-asa. No! Ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kung bibigyan lang natin ng pagkakataon na buksan natin ang ating puso at isip sa Kanya at tanggapin siya sa ating mga buhay. Ay sabi niya, sa kabila nito'y nahabag siya sa akin sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya sa Kanya. In fact, verse 14,
pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng Diyos. The grace of God was poured out on me abundantly. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang grace, ang kanyang kahabagan sa atin abundantly. Hindi po ba napakasarap isipin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, pero hindi mo ako tinalikuran. Hindi mo ako pinabayaan. Inabot mo ako, O Diyos. Niligtas mo ako, O Diyos, bagamat hindi ako karapat-dapat. In fact, sinabi po niya sa verse 15, totoo ang pahayag na ito, na si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama. Sa English mo, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Full acceptance of all people, of all religion, all over the world. Ito po dapat nating tanggapin. It deserves full acceptance. Ano po yan? That Jesus Christ came into the world to save sinners. Taas nga po ang kamay ng lahat ng sinners. Tayo po lahat sinners. And you know what? Ang sabi ni Paul, I am the worst of sinners. Kung kayong lahat ay makasalanan, ako ang pinakamalala sa mga makasalanan. And yet, nahabag ang Diyos sa akin kung paanong nahahabag ang Diyos sa ating lahat. Kaya nga po mga kapatid, sometimes napifeel nyo, Lord God, hindi ako karapat-dapat. Lord God, hindi ako fitted dyan. Lord God, wala akong karapatang tumayo dyan. Ang sabi ni Apostle Paul, kung meron mang masama, kung meron mang hindi karapat-dapat, that's me! I'm the worst of sinners! And yet, ang sabi po niya dyan, ibinuhos niya. Yan. Pinasagana niya sa akin ang kanyang kagandahang loob at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, si Apostle Paul ay talaga pong lumaki na loyal sa kanyang dating pananampalataya. Number one, siya po ay ipinanganak sa Tarsus, modern Turkey. Ang kanya pong dating pangalan ay Saul. Saul. At pinalitan po ng Panginoon ng Paul. Yan. Ang kanya pong tatay ay Pharisee. At siya po ay lumaki na istrikto sa pananampalataya, Pharisee. Kaya po siya din ay naging Pharisee. Ano po ba yung Pharisee? Pharisee po para pong mga ano po yan mga religious leaders. Mga ministro, yan sila. Sila ang mga nangangaral sa mga sinagog, yung mga Pharisees. Yung tatay niya nangangaral sa mga sinagog, siya nangangaral din. In fact, alam niyo po, siya ay nag-aral sa Jerusalem under Gamaliel. Gamaliel is the chief rabbi of Jerusalem at that time. Kumbaga po, ito yung pinakamataas, ito po yung pinaka-obispo, ito po yung pinaka-pope nung panahong yon. At si Saul ay nag-aral under Gamaliel in Jerusalem. Can you imagine? In fact, sa kanya pong zealousness, sa kanya pong talagang pagpupursige na maipagtanggol ang kanilang pananampalatayang Hudyo, siya po ang leader ng grupo na bumato kay Esteban hanggang siya po ay namatay. Kaya po yung first Christian martyr ay nagdusa sa kamay ni Apostle Paul at ng kanyang mga kasama na ang pangalan niya noon ay Saul. In fact, nung pong nangyari yun, nagkaroon sila ng boldness, humingi pa sila ng authority sa high priest upang habulin yung mga nagtatakasan na mga followers ni Jesus na nagpunta ng Damascus. At doon po sa kanyang paglalakbay papuntang Damascus upang hulihin at ikulong ang mga followers ni Jesus, doon po nagpakita si Jesus sa kanya. Can you imagine? Kung alam niyo po ang kasaysayan ni Apostle Paul, habang siya naglalakbay, biglang nagliwanag ang langit at nakita niya ang vision ni Jesus Christ. At ang sabi po ni Jesus, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? At ang sabi ni Saul, sino ka po, Panginoon? At sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. You see,
Pag inuusig mo ang mga followers ni Jesus, it is Jesus na iyong inuusig. Kaya po mga kapatid, pag tayo po'y nakaka-experience na tayo pinagtatawanan sa pag-share, na tayo parang inuusig, na tayo kanilang hinihigpitan or whatever, isipin mo na lang na ito ay ginagawa nila sa ating Panginoon. At ang Panginoon is on our side. Yun po ang naging turnaround sa buhay ni Apostle Paul. Turn around. Sabihin niyo po, turn around. Thank you. Isa po, turn around. Thank you. Alam niyo po, lahat tayo kailangan magkaroon ng turn around. Ano po ba ang turn around sa inyong buhay? Hindi po pwedeng tayo po ay lalakad doon po sa ating dating buhay pag tayo tinawag ng Diyos o dating pananampalataya o dating habits, o dating gawi. Kailangan magkaroon ng turnaround. At nakita po natin sa buhay ni Apostle Paul, yung turnaround. Na dati po siyang manlilibak, na dati siyang manguusig, na dati siyang mga alipusta, na dati siyang ligaw at lihis ang kanyang buhay. And yet, nung ma-encounter na si Lord, ay nagkaroon ng turnaround. Don't think na hindi ka karapat-dapat sapagkat pag na-meet mo si Jesus, God can turn around your life. Turn around. Si Sherman po, 13 years old nung nagkaroon siya ng turnaround. Ako po ay siguro po mga 16 years old nung ako'y nagkaroon ng turnaround. Lahat po tayo pag na-encounter natin si Lord, magkakaroon tayo ng turnaround. Mga kapatid, hindi po pwede na tayo po ay magagamit ng Diyos pag hindi tayo nag-turn around. Ano po nangyari? Yung pong before and after. Kaya po ako nagkulay ng buhok kasi po, nung ako po nakita ko po sa video, ako po nakatalikod, kasi nagpagupit po ako Nagpagupit ako, ma'am. So dito lahat puti. Tapos sa tuktok, itim. Di ba pangit tingnan? Siyempre po, may kulay. Pinagupitan ko dito. Natira sa ibabaw yung itim. Tapos dito puro puti. Kulayan ko nga. O ngayon po, puro violet na lahat. Yan. Kaya ko po, mga kapatid, naisip na kailangan nating magkaroon ng turnaround. Sapagkat ang buhay po natin, pag wala pong turnaround, mga kapatid, ay hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Now, alam niyo po, sa buhay ni Apostle Paul, ito po, babasahin ko dito, nung siya po ay nag-turn around, yung pong dati niyang inuusig, ngayon po, hindi maniwala sa kanya, at yung dati niyang mga kasama ay naging kaaway niya. Pero kagandahan po kay Apostle Paul, talagang tunay yung kanya pong pagtanggap sa Panginoon. Siya po ay ginamit ng Panginoon para maging apostle to the Gentiles. Apostle to the Gentiles. Yun po ang ginawa ng Diyos sa kanya. At sa pamamagitan po niya ay naligtas at na-establish ang maraming church. Ano po mga na-cover niya? Na-cover po niya ang Lebanon, na-cover niya ang Syria, na-cover niya ang Turkey, na-cover niya ang Cyprus, Malta, Greece, Macedonia, Rome. Na-cover niyang lahat. Jerusalem. Siya lamang po ang tanging apostol na nakapag-plant ng churches in all of those areas. Kasi po lahat ng apostol naiwan lang sa Jerusalem. Wala pong nakapag-establish ng ganyang karaming church, kundi si Apostle Paul. Nagkaroon siya ng first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, at siya po ay nag-establish ng mga churches in major cities all over Roman Empire. At siya po ay nagsulat sa Bible. Alam niyo po kung ilan ang kanyang sinulat sa New Testament? Out of 27 books, ang kanya pong sinulat ay 14. So kalahati po ng New Testament na binabasa natin, isinulat ni Apostle Paul. Di po ba napakagandang isipin na
Imagine mo yan? Yung dating mamamatay tao, yung dating nang uusig, yung dating violent man, ngayon ay tinurn around ng Diyos at ngayon ay nakapag-establish ng churches at nakapagsulat ng books of the New Testament. In fact, alam niyo po, binigay ni Apostle Paul ang kanyang buhay sa Panginoon at siya ay namatay sa Rome. Doon po siya namatay sa Rome. Paano po siya namatay? Siya po ay umaapil kay Caesar. Alam niyo po ba na siya'y nakapangaral kay Caesar? Yeah. The only apostle na naka-face-to-face ang Caesar. Emperor Nero. Siya po ang nag-declare kay Paul na execution. But he was able to appeal his case to Nero. The only apostle that has the opportunity na makapag-appeal sa Emperor of Rome. I'm sure siya po ay nakapagbahagi ng kanyang salita ng Diyos sa Emperor ng Rome. Dakila ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul. Hindi po natin kailangan maging super special para po magamit ng Diyos ang ating mga buhay. Kahit po ordinary as we are. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Yeah. Ordinary as we are. Hindi nyo kailangan maging sikat kamukha ni Manny Pacquiao para magamit tayo ng Diyos. At yan po ang story ng buhay namin ni Chairman. Di po ba, no? Meron daw po tayong Pastor's Appreciation Sunday today. Ako po, ang nais ko lang pong banggitin sa inyo, sa aming dalawang chairman, naniniwala po ako, ma'am, na ang sikreto lang ng aming tibay ni chairman. Tibay. Sasabihin kong tibay kasi marami pong hindi tumatagal eh. Ang sikreto ng aming tibay ni chairman ay ang aming mga asawa. Amen? Palakpakan nga po natin si Mrs. Santos at si Dr. Marie. In fact, sinasabi po palagi ni chairman yan na kung wala si ma'am, kung wala si Mrs. Santos, talaga po napakahirap naman talaga na magministeryo. Imagine, 60 years po na naglilingkod sa Panginoon. Ako po, nagpapasalamat po kay Doktora sapagkat alam niyo po, kung ako po walang partner, naku, kawawa naman kami. Oo, kawawa naman kami. Salamat naman po sa Panginoon na ang aking pong wife, very supportive po sa aking pong ministeryo. And this morning po, kami po ni Chairman ay nais magpasalamat sa inyo sapagkat kami po ni Chairman ay very committed dito po sa gawain ng Good Neighbor. Alam niyo po si Chairman, there was a time may offer sa kanya na magpastor sa Amerika. Sila po ay nasa Chicago, USA at meron pong church doon na kinukuha na siyang pastor. Alam niyo po kung bakit hindi niya tinanggap? Naaalala niya yung kanyang mga kapatid. Naaalala niya yung kanyang pamilya na paano yung... In fact, yun po ang dahilan kung bakit natayo ang Good Neighbor. Nakasalubong po niya si Jessie. Saan ka nagsimba? Ay, doon kami nagsimba. Nakasalubong niya saan nagsimba? Doon. Hindi niya matanggap sa puso niya, mga kapatid niya, kung saan naninimba. So may kalooban ng Diyos, may plano ang Diyos, may layunin ng Diyos. Kaya hindi natuloy si Chairman na magpastor sa Amerika. Yan. Ako po, bakit po ba ako napunta dito sa Good Neighbor? Napaka-long story. Ako po ay taga Nueva Ecija. Pero sa biyaya ng Diyos, nagkamit po kami ni Mrs. Santos sa Christian Academy of Manila. Bakit naman po ako napunta doon? Meron kaming teacher, ang pangalan ni Joy de Los Angeles. Sabi niya, kasama po namin sa church na Fernando, sa Caloocan. Sabi niya, mag-apply ka kaya sa CAM. Magaling ka naman mag-English, doon ka mag-apply. Gusto yan ng aming administrator. So, pumunta po ako doon. Nakamit ko po si Mrs. Sisip. Inintroduce po ako ni Ms. Santos. Yan. So, nagsalita po ako ng konti kay Mrs. Sisip. Ang sabi, she looked at me and she said, "You're hired!" Hindi pa naman po ako nag-submit ng application You're hired! So, yun po ang simula.
At noong pong 1994, first time ko pong ma-invite ni Mrs. Santos dito po sa Good Neighbor, 1994. So that's a long time ago. It's more than 30 years. Kaya po kami ni Chairman, at Mrs. Santos, we are partners here. Kahit po magtandaan na tayong lahat dito, ako po ay committed dito sa church natin. And ang aming pong goal ni Chairman ngayon ay i-develop yung mga younger generation. Yung mga younger generation. Kasi po, yung generation ni Chairman, nauubos na eh. O, kamukha ni Anita, kamukha ni lahat ng classmate niya, nauubos na eh. Kamukha ni Kagudo. O, kaya panahon na para mag-develop talaga tayo ng mga new generation. Opo. Yung mga kaedad kong pastor, Chairman, nangangamatay na din eh. Yung mga kaedad kong pastor, stressful po kaya ang magpastor. So, totoo lang, very stressful. Kamukha yun, kwento ni Chairman, namatay yung kapatid ni Brother Nilo. O yan, pumunta si Chairman doon para lang ipahatid yung pakikiramay ng buong simbahan. Ang pagpapastor po, relasyon. Hindi po nangangaral lang ang pagpapastor. Kaya nga po pastol, di ba? Pastol, meron kang relasyon sa tupa. Pag wala kang relasyon sa tupa, walang mangyayari doon po sa kawan. Kaya po ang ating chairman, lahat na lang na may sakit, lahat na lang nang namatayan, lahat na lang na may mga problema, lahat ng sitwasyon. Lagi po siyang nandyan para po sa atin. Kaya po ngayong umaga, kami po'y natutuwa na meron tayong konting program in appreciations of the workers. Hindi lang naman po kami ang workers, marami po tayong workers dito. Pero it's our joy na maglingkod sa inyo, really. Hindi mo po kami karapat-dapat. Ako po hindi ko napi-feel na ako po karapat-dapat kasi we're simple people. Lagi ko nga po naiisip, natutuwa po ako na minsan po ang mga anak ni Chairman, apo ni Chairman, nakikita kong masisipag sa gawain ng Panginoon. Naiisip ko tuloy yung mga anak ko. Naku, yung mga anak ko, nasaan na? Ayan. So, biyaya ng Diyos, maiisa-isa ko po yung mga anak ko na ma-encourage ko sila. Pinalaki naman po sila sa church. Pinalaki sa pananampalataya. Pero nung mga naglakihan na, para challenge. So, my family is not perfect. But my family does not need to be perfect for me to serve the Lord. Amen? Sapagkat si Apostle Paul sabi niya, I'm the worst. Even if I am not the best, even if I am the worst, ang sabi ni Apostle Paul, the grace of God. So I will continue. I will continue serving the Lord. Kahit ano po mangyari, kahit po magkaroon ako ng problema sa anak, magkaroon ako ng problema sa trabaho, magkaroon ako ng problema, whatever, basta po, ako po'y magpapatuloy sa Panginoon. Sapagkat hindi niya requirement na ako perfect. Hindi niya requirement na mga anak ko perfect. Hindi niya requirement na ang asawa ko perfect. Ang requirement niya na tayo po ay magpapatuloy sa gawain for better or for worse. Kaya po inspirasyon sa akin si Apostle Paul. Hindi po ako hihinto, hindi ako titigil, hindi ako magtatamad-tamad. Kasi alam ko, ang tumawag sa akin ay faith. At siya'y punong-puno ng biyaya na pag ako'y nagkulang, pag ako'y nagkamali. Mga kapatid, 40 years. Kung akin lang pong iisa-isa sa inyo lahat ng sablay, pwede ka pong kantahin na hari ng sablay. Ang dami ko po kayang sablay. Ang dami ko pong sablay. Pero the grace of God, the mercy of God, the love of God, kahit po daming sablay, siya pa rin po ang aking strength. Itinatayo niya ako at tinutulungan niya ako magpatuloy. And I'm almost 60. Gusto ko na nga maging 60 kasi pag 60, walang bayad sa parking. Pag 60, may 20% discount sa medicine, mayroon 20% discount sa mga groceries, at libre sa mga sine. O, di po ba? Baka nga may discount din sa aeroplano. In fact, every time ako po nagbibili talaga, nasa po yung senior card nyo? Senior card nyo? Kasi maputi na kasi ang buho ko eh. Hindi ko na maitago na senior, but biyaya ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa
pagkakataon na ma-share namin ngayong umaga ang aming mga puso bilang mga manggagawa na pinili mo para sa simbahang ito, Panginoon. Na kami man may mga struggles, kami man may mga problema, kami man may panahon na hindi namin feel na kami ay karapat-dapat sa aming pong pagkatawag. Pero ikaw ay Diyos na mabiyaya, mahabagin, puno ng kagandahang loob. At tumatayo kami, Panginoon, only because of you, because of your grace, because of your mercy. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong kahabagan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na kami po, Panginoon, ay nakakaroon ng pagkakataong maglingkod sa simbahang ito na iyong minamahal. Ikaw naglagay sa amin dito ng Chairman, Pastor Armando Santos. At salamat po, Panginoon, na sa maraming taon, kami po ay binibigyan mo ng lakas, ng kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon, at binibigyan mo kami ng pagkakataon na ma-share ang iyong mga salita. We love this church, Father. We love all the people of this church, the children, the young people, mga kababaihan, mga kalalakihan, God. It's our joy to see this church continue and to see this church to grow. And Father, give us many more years to see more growth, more power, more blessings, more explosions coming from this church. And we know, Father, it will happen. It will happen because this is your church. And you wanted to reach out to our neighborhood, to our community, and to bring more souls to you. And God, Father, you will extend the life and energy of our chairman, and you will extend my life, Father God, and the life of all the servants in this church upang maganap namin ang iyong dakilang kalooban. So for all this, we give you the highest glory and honor and praise. In Jesus' name, everybody say, Amen, amen. Palakpan po ng Panginoon. God bless you.